Ayan, amazing morning po sa lahat ng kasama natin ngayon and amazing morning. I'm your speaker for today and isa po ko no, sa mga pwedeng makatulong sa iyo. Okay? Doing this opportunity. So ngayon, pag-uusapan natin is paano nga ba natin makukuha yung mga bagay na gusto natin. Okay? Maaring nandito ka, may nag-send sa iyo ng link na to at sinabi niya na maganda mapakinggan mo, tapusin mo kasi possible na makatulong sa'yo. Okay, I believe 'no na kaya naman i-shinare sa'yo ng taong 'to yung link na 'to or yung video na 'to, it's because gusto ka niyang matulungan. And, you are very blessed na isa ka sa mga napili niya. Okay. So maganda nito, tapusin mo hanggang dulo at, itong topic natin ngayon is naniniwala ako na marami ng tao, isa na rin tayo dun 'no, sa mga nabago ang buhay nung in-apply natin itong, strategy na 'to. Nung natutunan natin 'to, maganda na i-apply at, siguraduhin natin na magawa natin siya, maintindihan natin. Sa ginagawa natin 'no, itong opportunity na ginagawa natin ngayon, hindi siya madali, okey? Baka mamaya iniisip mo easy money 'to, hindi, okey? Ang ginagawa natin ngayon is, something that makes you, change your life. Sabihin natin from dating ikaw yung dating tambay, dating, um, sabihin natin yung common na employee na pumapasok from 8 to 5 p.m. Okay, or ikaw yung business owner na sabihin natin hindi mo alam kung saan mo pa ilalagay yung ano mo, yung alam mo yun, yung sitwasyon mo minsan kasi may ups, may down, and maraming mga business owners na, alam mo yun, nung nag-retire sila saka sila nagnegosyo. May mga gano'n. Okay, so by the way, bago ang lahat, okay, magpapakilala lang muna ako, 'yan. So, I want you to focus, okay, kung meron kang halimbawa, at this moment 'no, pinakikinggan mo 'tong video na 'to or pinakikinggan mo 'tong topic natin ngayon, I want you to focus, okay. I want you to i-feel mo etong pag-uusapan natin kasi there is some point 'no, na kapag nakita mo kung ano yung worth, yung kahalagahan nito, puwedeng dito pa lang sa topic na 'to pag-uusapan natin, dito magsimula yung magandang journey na naghihintay sa'yo. So, gusto mo ba or excited na ba tayo? Excited na ba tayo sa ano, pag-uusapan natin? Ayan, so I'm very excited na rin na mai-share sa inyo kung ano yung nakatulong sa'min, kung ano yung nakatulong sa'kin para magawa ko yung opportunity na 'to, okey? And, sabi ko nga 'no, marami sa atin, hindi pa pamilyar or marami sa atin na baguhan pagdating sa ganitong klase na opportunity, tama po ba? Kindly type yes. If you agree or kung totoo, marami sa atin kagaya natin mga baguhan din. 'Di ba may mga kasama tayo na up to until now, they're still asking questions na, ayun, paano nga ba mababago yung buhay mo? Okey, pero may ano, may mamaya papakita ko sa inyo, 'yan. Ayoko i-spoil lang lahat, pero siyempre pakilala muna tayo. Okey, sige, pakilala na tayo 'no, ayan. So, ayan. So, by the way 'no, I'm Jeremiah Bantog, pero puwede mo akong tawaging Mentor Jeremy, Mentor Je, or ikaw bahala. 'Pag nagkita tayo sa office, okey? Kasi baka mamaya 'no, nakita mo na pala ako sa office 'no. Hindi mo lang ako ano, kasi baka mamaya, iniisip mo suplado, masungit, ganyan. Okey, pero approachable naman po tayo. Puwede tayong kalabitin mo lang ako, "Mentor, kamusta po?" Para magkamustahan naman tayo. 'Wag mong hahayaan na 'pag nakita mo yung mga mentors, 'di ba, yung mga kasama natin na hindi mo sila nakakausap. 'Di ba nakita mo sa ibang lugar. Kasi ganito mga bakit gano'n kaagad ang bungad 'no? Isa po ako sa mahiyain. Ako yung tipo ng tao na kapagka hindi mo ako kinausap, hindi rin kita kakausapin. At kung minsan kahit magkakilala tayo basta hindi mo ako in-approach, hindi kita kakausapin.
Pero ngayon, hindi na ako gano'n. Okey, nabago na ako dahil sa mga natutunan ko at mga naintindihan ko doing this opportunity. Okey, I'm a marine engineering graduate. Okey, nagtrabaho na rin po tayo, iba't ibang bansa 'no, nakapagtrabaho na tayo sa abroad. Okey, nakapag-travel iba't ibang bansa. So ito yung family ko, 'yan. Ito yung, father ko, ayan si Mentor Pablio 'no, ayan. So, mother ko, 'yan, yung kapatid ko, yung brother ko and ako. Ako yung pinakabunso sa tatlong magkakapatid. Okey, so ito naman yung family ko. Ito si Mentor Bisset, 'di ba, na isa rin na ginagawa na rin yung opportunity natin. 'Yan, ito yung anak namin, oo. So 'yan, which is yung family namin, 'di ba, hindi po kami galing sa marangyang pamumuhay. Galing po kami sa, pagsusumikap, okey? Kaya sobrang ano po 'no, nagpapasalamat ako sa mga magulang ko na talagang itinaguyod kami, 'di ba? So, ayan, so hanggang sa ang pangarap natin kasi is makaahon sa kahirapan. So, gano'n din ba 'yung sa'yo? Puwede bang i-type mo diyan? Minsan ba 'di ba sumagi ba sa isip mo na gusto kong makaahon sa kahirapan, 'di ba? So, the only option na nakita ko is mag-abroad, mag-ibang bansa. Oh, agree ba? Puwede bang paki-type diyan? Oh, ayan. So, 'yun din ang sa'tin. Okey, nakita natin para makaahon tayo sa kahirapan is dapat mag-ibang bansa tayo. Kasi sabi nila malaki ang pera, which is totoo naman. 'Pag kinonvert mo sa peso yung dollar, oh, mas lamang. Kasi yung piso dito sa'tin, oh, candy lang ang mabibili mo kasi yung peso dun, yung sa kanila, 'di ba yung $1 sa kanila 'pag dinala mo dito ang dami mo ng mabibili, 'di ba ₱56 na kaagad yun. 'Di ba 50 nung nakaraan nag-60 pa nga, eh. So ganun siya, which is malaki. Oh, 'di ba? 'Pag dinala mo dito sa Pilipinas, pero 'pag nandun ka, it's also same. Kung ano yung binabayad nila dun, yun din yun. Para ka lang din nandito sa Pilipinas. Kaya nga dito sa opportunity na ginagawa natin, walang pinipili. Kaya mapapansin mo 'pag yung mga kamag-anak natin, kakilala natin sa paligid natin, 'di ba na matagal na sila nag-a-abroad or nasa ibang bansa, isipin mo ilan ilan ang trabaho nila dun. Lahat ng trabaho nila, lahat ng pinapasok nila, lahat ng puwedeng pagkakitaan. Agree ba? Tama? So, yun yung ano natin, parang yun yung, ah, response natin dun sa gusto nating mangyari. Kasi gusto nating makaahon, eh, tama? So ito, nakapag-travel tayo, nakapagtrabaho tayo, 'yan. Napuntahan na natin yung mga lugar na 'yan, 'no, mga nadaanan na natin 'yan, literal na dinaanan lang kasi hindi ka puwedeng magtagal diyan, okey? So ito yung experiences natin sa work na kung saan, um, sabi ko nga 'no, na-experience natin grabeng alon, yung sobrang lamig, 'di ba lalo na yung mga nasa ibang bansa na kasama natin, 'di ba? Pagka nag-winter, oh, talagang sobrang lamig, ang tataas ng snow, 'di ba? Nagyeyelo pati yung mga sasakyan nila. Oh, so gano'n. And eto, yung experience sa trabaho dahil nga sa sobrang kakatrabaho. Minsan, 'di ba, even yung pahinga, even yung pahinga, 'di ba, mas parang konti na lang yung pahinga mo. Madalas OT, ang masaklap OT, TY. Tama, ayan. So eto, nung, sabi natin, nakita na natin yung cycle. So, okey lang ba, tanungin natin, okey lang ba na tanungin kita kung sa ginagawa mo, okey, sa sitwasyon natin ngayon, kung ano yung kung ano man yung pinagkakaabalahan mo 'no, kung ikaw man is nasa trabaho ngayon or, negosyante, 'di ba? Sa ginagawa mo or ano man yung profession, nakita mo ba yung mga taong
parehas mo ng ginagawa na alam mo 'yun, sobrang ang laki ng ano, ng pagbabago. Kumbaga, sabi nga nila 'no, gusto mong makita yung future mo, tignan mo lang yung mga taong nauna sa'yo. Same ng ginagawa mo, same ng profession mo, same ng inaaral mo. Nakita mo na ba yung present life nila? So, kamusta ba? Oo. Na although surviving, pero striving. 'Di ba yun yung madalas sinasabi sa'kin, eh. Oo, surviving pero yun, laban. 'Di ba? So, hanggang kailan? Kung iisipin natin 'no, hanggang kailan? Eh, hindi na mahabang buhay, lagi tayong malakas, tama? Oo. So ito, pakilala ko po sa inyo, ito yung, wife ko, si Biset, 'yan. So, Biset Babes Tongko Bantog 'no, 'yan. So, puwede niyo siyang tawaging Mentor Babes, in short. Sa mga close niya 'no, Mentor Babes ang tawag sa kanya. Oo. Mentor Biset, Mentor Babes, Mentor Set, 'yan. 'Yun ang mga tawag sa kanya. So, BS HRM, graduate po siya ng HRM. 'Yan, so, na-experience siyang magtrabaho sa hotel, okey. Nakatapos din ng pag-aaral and siyempre, eto bago siya nakatapos pag-aaral dahil maaga po kaming nagkapamilya, oo, nagtrabaho tapos binalikan kasi yun yung pangarap ng magulang niya. Siyempre lahat naman po tayo, agree ba? Lahat tayo dito sinabihan ng magulang natin na, "Anak, galingan mo sa pag-aaral." Para 'pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang asawa. Hindi, biro lang. Magandang trabaho. Oo, magandang trabaho, ayan. So, nakuha naman natin yung magandang asawa. Ay hindi, yung magandang trabaho din. Ayan. So, dito, kumbaga eto, dahil nga maaga kaming nagkapamilya, oh, so dahil yun yung pangarap ng magulang namin, so tinapos talaga, oo. Pero in reality 'no, hindi dun nagtatapos ang lahat. 'Pag naka-graduate ka madalas kasi 'no, karamihan nakikita natin successful, um, yung iba 'di ba, nung naka-graduate sobrang eto na yung mag-aahon sa hirap, pero hindi pa pala yun. Hindi pa pala yun, hindi pa pala yung nagsisimula dun yung laban. Ang laban nagsisimula is yung pagtapos nung maka-graduate, ano na yung mangyayari sa'yo. Pansin niyo, maraming gumraduate bakit konti lang empleyado? Bakit ang dami pa ring hiring? O yung iba hindi natatanggap sa trabaho, oh, 'di ba? So, kasi nga continue nag-i-improve. Ayan, so ito si Mentor Babes nagtrabaho siya sa ano, Resorts World, sa casino, as BAP roller, 'di ba sila yung nagpapalit ng chips, yung from cash to chips, 'yan, yun yung trabaho niya, okey? And, nag-freelance model dahil si Mentor Bisit po is, ano siya, panganay sa magkakapatid. So, as panganay 'no, breadwinner, madalas gano'n. 'Di ba 'pag panganay ka iisipin mo lahat puro mga bata pa yung mga kapatid mo, 'di ba? So gano'n yung kay Mentor Biset. As breadwinner, 'di ba, ginol niya na makatulong sa pamilya, okey? So, dito po, sa family picture nila kung bakit luma na siya is because ito lang yung naitabing picture nila na magkakasama sila. Dahil maaga pong nawala or sumakabilang buhay 'no, yung father ni Mentor Biset. At the age of 40 years old, 'di ba, na namatay siya dahil sa sakit. And sa panahon natin ngayon, in fact, 'di ba, in today's reality sa panahon natin ngayon, marami na po ang namamatay sa sakit. Mas bata pa at pabata pa siya ng pabata, tama? Like eto nung nakaraan lang, mai-share ko lang 'no, 33 years old, inatake, oh, inatake sa puso, 'di ba? Kinabukasan 'no, kumbaga nakita na lang sa kwarto, wala ng buhay, matigas na, inatake na pala. Ang bata pa 33 years old. Kumbaga nakita niyo po, pabata ng pabata dahil sa
kung ano yung naa-adapt natin, nag-iiba. Minsan bisyo, 'di ba? So, 'yan. Minsan 'yan yung mga pumipigil sa atin para makuha natin yung pangarap natin. Okay. Ayan. So, kaya tayo po, shine-share natin 'tong, opportunity na ginagawa natin ngayon is because gusto natin na makatulong din tayo sa iba. Makapagbigay din tayo ng hope. Okay. So, ito, nung nagsisimula tayo, doing this opportunity, okay, nakamotor lang po kami. Ayan, to give you a short background para sa amin, okay, hindi po kami galing sa marangyang pamumuhay, 'no. Yan, so ito po kami, yung motor po na yan, hiniram ko pa po yan sa tatay ko, sa father ko, yan. So nakita niyo po 'no, oo. So ito, I want you to focus, bakit ko siya sinasabi 'no, na ma-focusan mo, okay. Kasi dito sa ginagawa natin, hindi mo kailangan magaling ka, hindi kailangan na marunong ka na, hindi kailangan na alam mo na, okey? Hindi kailangan dito na may experience ka na. Ang kailangan dito is masimulan mo lang siya. Sabi nga dito, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kasi gagaling ka 'pag natutunan mo, okey? 'Pag naaral mo siya. Itong itong mga tao na ipapakita ko po sa inyo, 'di ba, itong taong 'to, ah isa sa mga, hinahangaan natin, okey? Mahiyain, registered nurse, 'di ba? Oh, ang parents is, nasa ibang bansa, 'di ba? Since nurse siya, da pinag-a-abroad siya. Kasi yun yung mindset sa'tin, eh, 'di ba? So eto nung time na nagco-commute pa, nakikita niyo ngayon may pagbabago. Minsan bang pinangarap mo din ba 'yan? Puwede bang paki-type diyan? Makabili ka ng ganyang ano, at sabihin natin sa sitwasyon natin ngayon, 'di ba? Nakabili ng dalawang sasakyan, first car, sports car, oh, naka-Mustang, naka-property, condo, 'yan. Ngayon naka-supercar, three-story, three-story house and lot. So 'yun yung mga bagay na puwedeng mangyari sa atin kapag naintindihan natin itong opportunity na ginagawa natin, okey? So dito sa community natin, kung bakit maraming nagiging successful, nababago ang buhay, 'di ba? Tulad nito, we have, actually hindi na ano siya 'no, 24 plus billionaires na siya, okay. 'Yan, so we have 39 car achievers, 'di ba? 'Yan, mga car achievers natin. So, bakit ko siya ipinapakita sa inyo mga ano 'no, mentors, mga kasama natin, okay. Para kapag meron kayong makakausap, maire-relate nyo. So ito, yan mga sports cars ng team, okay. Yan si Mentor Ikay. So ito, sabi nga dito 'no, network marketing pro. Sa ibang bansa po, it's a profession. Yung ginagawa nating opportunity, it's a profession. If your job has been affected by the coronavirus, find a friend involved in network marketing. They can show you how to build a business from your home. Nagdaan ng pandemic, 'di ba nangyari 'yan? Okay. Oh. So hindi tayo aware na profession pala siya sa ibang lugar, 'di ba? Alam nyo ba na kapag sabi nga 'no, 'pag nasa Japan ka, tapos you are a network marketer na isa ka sa pinaka-effective, saludo sa'yo yung mga business owners, 'di ba? Oo, gano'n sa kanila. So, eto madalas 'no, pag-uusapan natin dito is yung financial literacy. So, ano nga ba yung financial literacy? Eto yung hindi na ita-topic kapagka nag-aaral tayo, nung mga estudyante tayo, hindi naman naituro sa school kung paano tayo maging successful. Tama ba? Tinuro ba sa school na, "O sige, ito yung gawin mo, pagka ginawa mo siya 'no, dito ka yayaman." May tinuro bang gano'n? Wala, 'di ba? So tinuro sa'tin how to be prepared for
yung alam nyo yun, pwedeng mangyari sa atin. So, ito, it's a cash flow quadrant. Okay, yung pag-uusapan natin, sinulat ni Robert Kiyosaki. Ayan, so it's a rich dad, poor dad. Okay, so merong apat na klase kung paano tayo nagkaka-income. Okay, so kung hahati-hatiin natin, there are two kinds. Isang linear income at isang residual passive income. Ibig sabihin, linear income, ito yung by your presence. Okay? Yung kailangan ng presensya mo. Yung kailangan nandun ka. Oh, yung residual, ito yung kahit wala ka, kumikita ka. Okay, gusto mo ba ng ganun? Gusto mo ba ng ganun? Okay lang ba pakitype dyan? Oh. Unahin natin. Active income, trading time for money. In short, active income is a trading your time para sa pera, para kumita ka, susweldohan ka. Okay? Fix ang sahod. 'Di ba? You have a job, time, yun kasi pinagpapalit mo yung time para kumita ka ng pera, but no leverage. What is leverage? Mamaya pag-uusapan natin. So kung may pangarap tayo, gusto natin makuha yung pangarap natin, there are small chance na as being employee, mababa yung chance na makuha mo yung pangarap mo. Kaya hindi pagiging empleyado or ang sagot sa yung gusto natin mangyari, yung pagbabago sa buhay. Gusto mong makaahon sa hirap. Oh, okay, so alam na natin, hindi pagiging employee, okay, yung solusyon. Although nandyan tayo is to survive yung pangangailangan natin. Okay? So, ganun siya. Yan. So, ito, self-employed. Yan. Sa self-employed naman, ito yung mga professions. Yung mga professional. Oh. Ayan. So, ito, makikita natin dito, in a summary, no, kung anong meron sa pagiging empleyado. Okay? May boss, time in, time out, fixed ang income. Ito yung pinaka tumatak sa atin is no work, no pay. Ibig sabihin ng no work, no pay, kapag hindi ka pumasok, okay, sa trabaho mo ng isang linggo, wala kang income. Okay? O kasi hindi mo ginawa yung yung task mo 'di ba? No work, no pay. So kahit galingan mo sa trabaho mo, yun at yun pa rin ang sahod mo. Wala nang mababago dun. At kahit gustuhin mong magpahinga dahil nasa oras ka, nakakontrata ka sa trabaho, hindi mo rin siya magawa. Halimbawa, inaya ka ng barkada mo, kaibigan mo, close friend, best friend, family, sa isang celebration, hindi ka makapunta dahil ang iniisip mo lagi is may pasok ako bukas. Oo, bawal akong malate. Kasi pag na-late, deduction. Pag maaga, PY. Well, that's a reality. Oh, yan. So, may boss na pag sinabi ng boss, okay, hindi ka pwedeng umabsent. Kailangan tapusin mo to ng ganitong araw. 'Di ba? O hindi mo pwedeng sabihin, boss, ikaw nang bahala dyan, ha. Magna-night out lang kami ng mga barkada ko. Pwede ba yung ganun? Hindi, 'di ba? Oh. So, ito, as being self-employed naman, boss of their own job. Baga ikaw yung nagmamay-ari. Hawak mo oras mo, 'di ba? Ikaw ang masusunod kasi ikaw yung nagmamay-ari nung negosyo. Oh, ikaw yung nagmamay-ari doon sa mo, sa ginagawa mo. So, ano yung mga sample niyan? Doktor, engineer. Ito sa lahat ng kasama natin o sa mga nanonood sa atin. Tatanungin kita, ikaw yung pinakamagaling na surgeon. Okay, ikaw yung pinaka-the best. Ang tipo, pag sinabing the best, kada inooperahan mo, kumikita ka milyon. Okay, milyon.
Ngayon, the question is, yung kakayahan mo ba, pwede mong ipasa sa kasama mo? Sa pamilya mo na lang, sa mga mahal mo sa buhay. Bawa, ikaw, magaling kang doktor. Since napagod ka, nagkasakit ka, pinasa mo ngayon ah, sabihin natin, sa kasama mo sa bahay. Di ba? O sa kasambahay mo. O, pwede bang ikaw munang humiwa ng bituka nito? Nilagyan ko na ng marka. Minarkahan ko na yan. O, hihiwain mo na lang. Tapos ilabas mo yung ano. Pwede ba yung ganon? Ito yung basic example ng self-employed. 'Di ba? Yung hindi mo pwedeng ipasa sa ibang tao kung ano yung meron ka. Magaling ka sa ginagawa mo, sa field na ginagawa mo. Pero kapag wala ka na diyan, 'di ba? Oh. Kapag wala ka na diyan sa ginagawa mo, hindi mo na pwede ipasa sa iba. Ganoon siya. Okay? So, yun yung your own a job, 'di ba? Time, yes, kumikita ka dahil kailangan pa rin ng presensya mo. Okay? But no leverage. Hindi mo pwedeng maipasa. Yun yung tinatawag na singleness. Singleness na ikaw pa rin ng ikaw ang tumatrabaho para kumita ka ng pera. Okay? Yan. So, sabi nga dito, no, it's a poor side. Ibig sabihin, poor, hindi mahirap, poor chances of achieving your time and financial freedom. Para makuha mo yung pangarap mo. Mababa daw yung chance kung mag stay tayo as being employee at self-employed. Parang ako, as a seaman, hindi ako mabubuhay pag wala ako sa barko. Pag wala ako sa ibang bansa, 'di ba? Pag nandito na ako sa Pinas, lahat ng pera puro palabas. 'Di ba? Ganun siya. Okay? So, yes, you have time, 'di ba? Kasi ah 'yun nga, 'di ba? You have money rather kasi nakaipon ka nung nagtatrabaho ka. Ngayon, 'yan, i-ano ko lang 'no. Ngayon nung natutunan nung nandito na, 'di ba? Nandito na tayo sa Pinas, lahat, 'di ba? Um, Hindi na siya nagpo-produce ng income, 'di ba? So may pera ka nga, pero 'pag wala ka na dun sa ginagawa mo, lahat na 'yon unti-unti nang nawawala. Yes, you have time pero wala ka namang enough na funds para dun, okey? Kaya gano'n ang kadalasan nangyayari. Kaya gusto ko siyang paintindi sa atin kasi, nung naintindihan namin 'to 'no, sabi ko nga, wala namang ibang nakatulong sa'min para ma-achieve yung mga bagay na pangarap namin, 'di ba? Kinailangan lang namin talagang aralin yung opportunity na ginagawa natin, ayan. So, ayan balik tayo rito, ayan, okey, next. Ayan, so kung iisipin natin mga mensa, ano ba yung pangarap natin? Madalas 'no, pangarap natin, time and financial freedom, which is common na. Pero yung specific, ano ba yung bagay na gusto mo? Ano ba yung bagay na gusto mong makuha? Okey lang ba paki-type diyan? Puwede bang paki-type diyan? Type natin diyan. Ano ba yung mga bagay na gusto natin makuha? 'Yan, bahay na ganito kalaki, 'di ba? Yung grande, may theater room. Oh, ay grabe, ang ganda ng bahay na 'to, 'di ba? So 'yan, mga sasakyan, mga supercar. At ito, savings na tipong alam mo 'yun, kahit nagpapahinga ka hindi mo na isipin yung saan mo hahanapin yung
pambili mo, pang-travel mo kasi marami na. Marami ng savings. Grabe isang maleta, oh. Parang maleta ko pa ata 'to. Ay, ayan, ayan. So, yung makapag-travel sa mga lugar na yung talagang grabe, yung ang ganda. Oo, ito sa Santorini 'to, eh. Oo, 'yan. So, kasama mo family mo, sagot mo lang, libre mo lahat, ta's sinama mo sa travel. Gusto mo rin ba ng gano'n? Sino yung gusto ng gano'n? Oh, puwede mo paki-type diyan, me? 'Yan, oh. Maldives, grabe 'no? So eto, alam naman natin 'no, yung mga bagay na pinakita natin kanina, yung mga bagay na gusto nating makuha, bahay, kotse, travel, savings, hindi naman yan libre. Wala ng libre ngayon. Oo, alam nyo ba mga ments, sa mga, sa mga negosyante 'no, even yung ganitong klase ng training hindi rin 'to libre. Alam nyo ba yun? May mga tao na para lang, matutunan 'to, talagang nag-e-enroll sila para lang maintindihan kung paano nga ba nila makukuha yung pangarap nila. Pansinin niyo, yung mga mayayaman, bakit lalong yumayaman? Natanong mo na ba sa sarili mo? Dumating na ba sa'yo yung part na gano'n, yung point na gano'n? Okey lang paki-type diyan, yes, kung, napansin mo na siya. Bakit ang mayayaman lalong yumayaman? Okey? Minsan din po naging tanong sa'kin 'yan, bakit kaya may property na ta's bumili pa ulit ng property, may ano na, 'di ba, lalong yumayaman. It's because hindi sila takot mag-risk, 'di ba? They are very willing to take risk. Parang ito, nag-enroll sila, 'di ba, na sa isang learnings, 'di ba, na shine-share na puwede nilang i-apply sa mga ginagawa nila, okey? So, yung pangarap nilang bahay, 'di ba, kaya nakukuha nila yung mga bagay na gusto nila kasi they are very much willing to learn kahit mamuhunan pa sila, kahit, ano yun, mag-enroll pa sila. Kasi alam nila, 'di ba, sabihin natin ang tuition fee dito is 5,000 pero ang kikitain mo is 20 million. Do you think worth it ba na mag-enroll ka sa halagang 5,000? Puwede bang paki-type diyan? Type yes kung sa tingin mo, kung worth it siya. Gano'n siya mga men, kailangan makita natin kaya kaya lalo silang yumayaman dahil sa gano'n na mentalidad, 'di ba? Oo. So, kung yung pangarap natin alam natin na hindi libre, paano natin siya kukunin? Ngayon kung tatanungin kita, mataas ang pangarap mo, sabi mo gusto mo pati pamilya mo damay, magkaroon ka ng time and financial freedom, okey. Ngayon gusto mo silang idamay, yung pamilya mo, oh. Ngayon, eto kompyutin natin, 'di ba sabi ko nga tanungin natin, paano mo siya kukunin? Anong paraan? Oh, sapat ba na maging masipag ka? Sapat ba na hardworking ka? Kailangan maging smart, oh, maging ano, work smart, not work hard. Okey ang work hard kung nasa tamang opportunity ka. And yung IM Worldwide, itong ginagawa natin na opportunity, 'di ba, ito yung right opportunity kasi yung mga taong kasama natin dito, grabe, nalaman namin kahapon, magtu $2 million circle na. Ay, talagang grabe, sobrang ano 'no, hmm, yung
alam nyo yun, hindi na lang tayo pandito sa Pinas eh. Pang ibang bansa na. Yung kitaan natin. Ngayon kung nakikita natin, yung pangarap natin, gusto natin makuha yung pangarap natin, damay ang pamilya natin. Yung hard work mo, ilagay mo sa tamang opportunity. Okay? So, sabihin natin, 29 years old ka ngayon, kumikita ka ng 10,000 kada buwan dyan sa trabaho mo, dyan sa pinagkakabalahan mo. Pag inipon mo siya sa loob ng isang taon, meron kang 120,000 sa loob ng isang taon. Oh. After 1 year, 30 years old ka na. Tama? Eh kung i-fast forward natin, kasi gusto mong makuha yung pangarap mo, times 10. Oh. 1.2 million. Para sa pangarap mong 20 million. Okay? After 10 years, ilang taon ka na dito? Kanina dito, nag-30 years old ka na eh. Plus 10, 40. Plus 10, 50. Oh, 2.4 million. Ngayon, dahil masipag ka, ang ano no, 50 years old, pwede pa magtrabaho. Sa ibang bansa nga, sa Japan nga. Dami. Di ba? Pwede pa. Malakas pa. So, kung ipa-fast forward natin, dahil gustong gusto natin makuha yung pangarap natin, di ba? Kahit dagdagan natin ng 20 years, 4.8, malapit na ba sa pangarap niya? So yung edad niya, 70 years old na. Yung 70 years old, kaya pa magtrabaho? Kaya pa. Eh kasi kung mataas talaga yung pangarap natin, di ba? Talagang work hard, work hard. Oh, kaya lang, yung kung titignan natin in reality, di ba? Gusto mong maabot yung pangarap mo na 20 million. Ang tanong, yung pangarap mo kaya na 20 million, ganun pa rin kaya yung halaga niya? After ilang taon, 50 years na nagtrabaho ka. Oh, after 40 years pa ka lang to. After 40 years na nagtrabaho ka. Sa tingin mo, yung pangarap mong sasakyan, same pa rin kaya yung presyo niya? Yung pangarap mong travel, ganun pa rin kaya yung presyo niya? Di ba may inflation rate tayo? Taon-taon. So kung ito yung pangarap mo, ibig sabihin nababago rin to. Nagmumultiply pa to. Kaya sabi, based on research, kung gusto mo makuha yung pangarap mo, 'di ba? Kung ang paraan mo na para makuha siya is maging empleyado or mag-work hard, mag-ipon, kahit sabihin na tumanda, namatay, nabuhay, 'di ba? Ng ilang cycle. Oh, aabutin ka ng ilang cycle bago mo makuha yung pangarap mo. Tumanda, namatay, nabuhay. Yung ganun. Oh, pero, di ba? Oh, yes, makukuha mo. Pero hindi mo na mai-enjoy. Yan ang point nun. Kung bakit pinaiintindi ko sa atin. Pina-explain ko siya ng mabuti. Okay? So, kung gusto natin na makuha yung pangarap natin, kailangan makalipat tayo rito. Yan. So, as business owners, may passive income not dependent on your presence. Hindi na kailangan ng presensya mo. Okay? Kailangan matutunan natin maging negosyante. Anong meron sa pagiging negosyante? Law of leverage. Okay, nagmumultiply ka, nagduduplicate. Ito yung tipong um, kahit nagbabakasyon ka, di ba? Kumikita ka. Tapos may mga pinapasahod kang empleyado. Pansinin nyo, di ba? Yung mga negosyante, they're hire experts para dun sa bagay na gusto nilang mangyari sa negosyo nila. Okay, mag-hire ako ng expert tumingin ng mga mali. Mag-hire ako ng expert magbilang. Mag-hire ako ng expert mag-encode. Oh, mag-hire ako ng expert na technician or IT or system.
So, ang nangyari, instead na siya, yung business owner yung gumagawa nun, nag-hire siya ng mga taong tutulong sa kanya para mabuo yung pangarap niya. Oh, this one is the good example of leverage. Okay? Etong ano na to. Yung tipong sa negosyong ginagawa natin, no? Tayo na nasa I am worldwide. Ito na yung meron sa atin. Kailangan maintindihan natin na hindi na tayo ito. Oh, hindi na tayo yung pinaka-boss, yung ganyan. Yung sa ano, pyramid ng ano, as employee, may boss, may manager, may mga empleyado, di ba? So dito sa ginagawa natin sa IM Worldwide, kung bakit maganda or perfect opportunity siya para makuha mo yung pangarap mo, it's because we duplicate yung sarili natin. Pero hindi natin sila binabayaran. Unlike dito, dinuduplicate niya yung sarili niya sa katauhan ng iba para maging successful siya. Nakuha? Okay, ganun ang sistema ng negosyo, business owner. Sa IM Worldwide, sa ginagawa natin, okay, tinuturo natin kung ano yung effective na nangyari sa atin, ipapasa natin sa mga taong nagtiwala sa atin. Kaya tignan mo, iisa sila ng itsura. Hindi, in ano in yung sa terms natin, baga, kailangan kung ano yung alam ng mentor mo, kung ano alam ng nagtuturo sa'yo, yun din yung alam mo. Kung ano yung vision na nakikita ng mentor mo, yun din yung nabivision mo. Kaya para kang carbon copy. Para kang carbon copy ng mentor mo. Ganun siya. Okay? Kaya maraming nagiging successful sa ginagawa natin, maraming kumikita ng milyon, maraming nababago ang buhay dahil nagawa nila kopyahin kung ano yung mga ginawa ng mga taong nagturo sa kanila. And we are so blessed na sa IM Worldwide, ang ganda ng sistema. May mga mentor sa ibang company po. Ito, may ibang klaseng network company sa labas na pagka-join mo, iiwan ka na. Pagkakuha mo ng products, bye-bye na. Exit na sila. Hop, ikaw nang bahala dyan, negosyo mo na yan. Nakapangalan sa'yo yan. Normally, ganon. Dito sa atin, hindi. Ang system ni I Am Worldwide is tulungan mo yung mga taong nagtiwala sa'yo. Na kapag maging successful sila, kung ano yung nakikita mo na pwedeng mangyari sa'yo rito, di ba? Maipasa mo rin sa kanila kung ano yung naging effective sa'yo, paano ka gumaling magbenta, paano ka gumaling maghawak ng tao, di ba? Na ituro mo sa kanila step by the step. Oo, ganun siya. Okay? So, dun mo makukuha yung success. Dito sa negosyo natin na I am worldwide, compared sa negosyo sa labas, pwede ka naman talaga magnegosyo sa labas eh. Tayo ka ng ano, ng business sarili mong negosyo. Pero kailangan lagi ng presence mo eh. Eto, isa sa mga nangyari, no? I have a friend na negosyante. Chinese yun siya. Ngayon, kakabukas pa lang. Ang mga Chinese kasi ganito, I give you a tried idea sa tradisyon nila. Tradisyon ng mga Inchik na bata pa lang, minumulat na sa pagdinegosyo. At the age of 15, dapat marunong ka ng makipag-usap sa tao, makihalubilo. At the age of 18 years old, dapat may sarili ka ng negosyo. Kaya nga ang payo sa kanila ng magulang nila, anak, anak, galingan mo sa pag-aaral para paglaki mo,
ikaw ang magmamana ng negosyo natin, mga negosyo natin. Tingnan niyo 'to, ito, yung may-ari ng SM, oh, hanggang ngayon pamilya pa rin nila, 'di ba naipasa na sa generation. 'Yun, yung kinukuwento ko na friend ko, nagtayo ng negosyo, nag-hire empleyado, sino empleyado niya? Pilipino. I-check 'yun, bata pa, kasing edad ko lang. Nag-hire, ah, empleyado niya Filipino, after pagkabukas niya mga ilang araw lang, hindi na siya ano, parang alam mo yung sobrang busy na parang ang dami niyang iniisip, walang peace of mind. Kasi nga ang isip niya nasa negosyo, nasa negosyo niya. Yung tao ko kaya ginagawa niya pa kaya yung trabaho niya? Oo. Kasi at some point 'no, anong nangyari naman sa kanya, 'di ba nagbukas siya, umalis, nag-night out, nagkita-kita, magkakaibigan, magkaklase, 'di ba? Pagdating niya, pagbalik niya diyan sa negosyo niya, may nawala. May nawala, may kulang sa kaha. Oh, so gano'n yung nangyayari, eh. Well, it's a reality na hindi mo puwedeng ipagkatiwala yung pera mo sa iba, lalo na yung negosyo mo. Kaya nga, puwede ka namang magnegosyo talaga sa labas, eh. But the point is wala kang peace of mind. Kasi ang negosyo mo, ang isip mo nasa negosyo mo, na kahit mag-enjoy ka, hindi mo magawa. But dito sa negosyo natin, puwede mo siyang gawin. Mag-e-enjoy ka, 'di ba? 'Yun yung kagandahan. So ito, another way, oh, is become an investor. Okay, sabihin natin na-establish mo yung negosyo mo, 'di ba? May negosyo ka, napayaman mo yung sarili mo. Dahil sa negosyo na ginagawa mo, nagkaroon ka ng passive income. Oh, so when we say passive income, nag-invest ka. Investment is a form of passive income. Yung tipong maglalagay ka ng pera mo sa bangko at tutubo siya. So, yun yung sinasabi na money works for you. Naglagay ka ng 50 million, eto, based on studies tayo. Naglagay ka ng 50 million sa bangko, okay? Sa loob ng isang taon, tumutubo siya ng 1%. Magkano ang 1% ng 50 million? 500,000 kada taon. But the question is, meron ka bang 50 million? Okay lang ba paki-type diyan? Paki-type diyan, meron ka bang 50 million? Maganda investor, kaya nga nung naintindihan ko ito, sabi ko nga 'no, bakit ang pera ko sa bangko hinahayaan kong matulog sa bangko? Nagseaman ako, nag-abroad ako, 'di ba? Lahat ng pera ko nakatabi lang sa bangko, na kalaunan nung naintindihan ko, 'di ba? I start yung study about investing. So naintindihan ko na, okey, dapat pala hinahayaan mo yung pera mo na magtrabaho para sa'yo. 'Di ba, pera mo kikita siya, pera din, gano'n. Yun yung point, okey, kung bakit ko siya pinapaliwanag. 'Yan. So ito yung apat na ways, 'di ba, para paano tayo kumikita and kung ano yung gusto natin para makuha natin yung pangarap natin. Yung negosyo na ginagawa natin ngayon, it's a form of non-traditional business. Sabi nga 'no, merong dalawang negosyo. It's a traditional, ito yung may puwesto, malaki yung kapital, kasi papa-renovate mo yung puwesto mo, eh. Mamumuhunan ka talaga ng malaki para dun sa mga gamit pa, electricity, o sabihin natin, housing, yung renta, magpaparenta ka, 'di ba? Apartment, ika nga, nagpaparenta ka ng apartment. Tatanungin kita, maliit ba ang puhunan sa sa ano, apartment? Malaki, papagawa mo, papa-renovate mo, eh, okey? So, electricity, babayad kang kuryente, water bill, labor, paano kung walang nangupahan?
tuloy-tuloy pa rin ang bayad mo. Ganun siya in reality. Okay? Pero dito sa ginagawa natin negosyo, yung I Am Worldwide, aaralin lang natin. It's a form of non-traditional business na hindi mo kailangan mamuhunan ng sobrang laki. Hindi mo kailangan mamuhunan ng milyon para kumita ka ng milyon. Maliit lang ang puhunan natin dito. Pero pwede tayong pakitain ng milyon. Ano nangyari sa mga ginagawa yung negosyo natin kumikita milyon kada buwan? Okay? Before po, no, nag-research ako, napag-alaman ko na dati, ang mga network company before, 1 million per month lang. Pero nung pumasok si IM Worldwide, nagti 3 million per month. Ang pinaka-goal ng company is 3 million per week. Wala pong ganyan. Wala pang ganyan na system. 'Di ba? Kahit saan po kayo maghanap dito sa Pilipinas, wala. Only in IM Worldwide na ang goal is mag 3 million ka per week. Grabe, no? Ganun ka, ano yung negosyo natin, 'di ba? Yung Iron Roadway is perfect tool para makuha mo yung pangarap mo. Yan, no? Mga mentor natin. Grabe. And ano pa to? 2019, kumikita na sila ng ganyan. Oh, kung tatanungin yung mga mentors, ilang milyon na sila ngayon. Grabe. Oh, yan o, mga libreng travel. Di ba? So, mentors, 5 million pa lang nito, 2019. Nung nagawa tong slides na to, nung 2019 pa, ngayon 30 million na si Mentor Ikay. Oh, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 years. Oh. Kaya nga kung maiintindihan natin, aralin natin tong negosyo, yung ginagawa natin, 5 years tuloy-tuloy, seryoso sa tamang proseso. Okay? Kailangan nating maintindihan na yun yung kailangan nating gawin. Ngayon, paano mo ko yung pangarap mo? Oh. Kailangan mong mag-decide. Sabi nga dito, 4 pillars. Apat lang. Apat lang ang kailangan mo sa sarili mo para makuha mo yung pangarap mo. One, make a decision. Okay? Decide ka, ano ba talagang gusto mong gawin? Ano ba talagang gusto mong mangyari? May gusto ka bang makuha? Okay? Hmm. Decide to do it. Decide to do full time. Okay? So, depende sa'yo. Kapag nakikita mo na gagawin mo siya, i-full time mo. Eto mga mentors, no? Sa lahat ng kasama natin, sa mga nakikinig ngayon, um, kaya natatakot ang iba, it's because hindi rin sila sigurado kung tatrabahuhin nila. Okay? Kaya nga option mo. Nasa sayo, pwede kong sabihin mag full time ka. Pero kung hindi mo naman gagawin ng tamang proseso, yung negosyo, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Mahihirapan ka. Maraming mga mentors dito. Pansinin niyo mga mentors sino yung mga successful sa company natin? Puro full time. Tama. Oh. So, kailangan mo lang magdesisyon. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko ini-encourage na i-full time mo. Kung alam mo sa sarili mong, alam mo yun, na hindi mo siya gagawin ng give it your best shot. Yung tiika nga na ganun. Huwag mong i-full time kung hindi ka willing gawin. Pero kung willing ka, harapin kung ano yung kailangan mong pagdaanan. Okay? Dito mo makukuha yung pangarap mo. Decide not to quit and have no quitting commitment.
Okay, ganito siya. Marami sa atin mahihirapan. Ako na po nagsasabi sa iyo, ang negosyo natin hindi easy money. Mahihirapan ka. Pero kailangan mo siyang pagdaanan. Kailangan mo siyang mapagtagumpayan. Kasi inaaral mo sa sarili mo kung ano yung mga paraan na makakatulong sa'yo. Pwedeng makaisip ka na, halimbawa, dito sa negosyo natin, paano ka ba magiging effective na trainer? Paano kayo magiging effective na mentor? 'Di ba? By your own pag yung pagkakaintindi mo. Oh. Kasi tutulong ka sa iba. Oh. Gusto mo maging successful sila, pero hindi mo aaralin. Pwede kaya 'yon? 'Di ba walang gano'n. So kailangan mag-decide ka. Oh, decide to pursue excellence. Kailangan mong galingan ito. Mga mentor natin, no? Mentor Joyce, Mentor Ikay, Mentor ah Christine. Oh, grabe, no? Take action. Take massive action. Okay? So, yan, sabi nga dito, no, merong 10 butiki na nasa kisame. Imagine niyo na lang. At lahat sila nag-decide oh, na tumalon. Oh, lahat sila nag-decide tumalon. Oh, sa tingin mo, ilan ang natira? Diba, nasa kisame, nakaganon. Nag-decide tumalon. Sa tingin mo, ilan ang natira? O, pwede mong pakitype dyan. O, yung nagsabi, wala. Wala. O, o, wala. O, walang nawala sa kanila. Okay? O, kasi nag-decide lang naman sila, hindi naman sila nag-take ang action. Ganon din sa negosyo natin. Kailangan mong mag-take action. Pag sinabi ng mentor mo na, Mets, gawin mo to. Mets, gawin mo. Pag sinabi ng mentor mo na, Mets, training ka. Mets, gawin mo. Kasi kung hindi mo siya gagawin, hindi mo siya i-apply, tatagal ka. Gaya ng mga butiki, nakastuck pa rin. Kasi nag-decide lang naman sila, hindi sila, hindi nila alam. Oh, tubig pala yung babagsakan nila. Puro pagkain. Kasaganaan pala, no? Hmm. So, what are the things you need to do? Sacrifice. Ito kasama sa negosyo na ginagawa natin yung pagsasacrifice. Ano yung sacrifice? Sa negosyo natin, the sacrifice is minsan hindi ka nakakapunta sa mga celebration. Minsan, dahil sa commitment mo sa negosyong ginagawa natin, dahil gusto mo makuha yung pangarap mo, hindi ka nakakapunta sa mga celebration. May mga lakad ka na gusto mong mapuntaan, pero hindi mo siya magawa dahil mas priority mo na makuha mo yung pangarap mo. Tumutulong ka sa mas maraming tao. Okay? Sacrifice yung oras. Oras na dapat nagpapahinga na ako ngayon eh. Nakikinig pa ako kay mentor. Nagte-training pa ako. 'Di ba? Isa sa mga sacrifice yun. Ang puhunan natin dito sa negosyo is yung oras na binibigay mo. Gaano ka kawiling matuto para makuha mo yung pangarap mo. Okay? Ano yung priority mo? Priority mo ba na mag-enjoy ngayon at maghirap sa susunod pagdating ng panahon, o priority mong mag-sacrifice ngayon at maging masagana ang buhay mo pagdating ng panahon? Yan ang tinatawag na delayed gratification. Kapag nasa sayo na, nasa puso mo, pakiramdam mo, nasa bumabalot sa katawan mo, yung salitang sacrifice and prioritize. Okay, sacrifice ko ngayon yung oras ko. Turuan ko muna yung mga taong nagtiwala sa akin. Bigyan ko muna sila ng time. O sabihin natin, bago pa lang tayo, o sige, sacrifice ko muna. Bigyan ko muna ng time, aralin ko yung negosyo. Aralin ko paano sumagot, paano mag-invite.
paano masterin yung ano, yung IM5, di ba? O ngayon, ma-master mo na. In-apply mo na, nakuha mo na, paano yung gawin? Tinuro mo sa tao, di ba? Yun yung prioritize. Hindi ka nag hindi ka nag-decide na gawin yung mga bagay na panandalian lang. Nag-decide kang mag-sacrifice ngayon is para sa future. Future ng family mo, future ng mga anak mo, future ng mga apo, ng sabi mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Oh. Kaya nga sabi dito hataw muna. Online, anto mga mensa, online, offline. Kasi may mga full-timers. Okay? It's either online or full-time. Okay? So, analyze the result. Oh, sabi nga no, ang Rome, 'di ba, wasn't built in a day. Hindi siya pagdilat mo nandiyan na. Yung ganun. na, nakita niyo ba 'yun? 'Di ba nagte-trending 'yun? Yung snap lang, ina-snap, gano'n na kagad yung bahay, ang ganda ng bahay. Pero in reality, hindi gano'n. You have to analyze lahat ng pwedeng mangyari. Oh, okay, sige, ginawa ko 'tong bagay na 'to dati, hindi nakatulong sa akin, next. Okay, ginawa, ito yung sinabi ko sa client ko, sa invite ko, o sa prospect ko, hindi naging effective, next. Palitan natin, baguhin natin. Aral ulit tayo ng panibago. Okay, ito na ngayon sinabi ko, naging effective. O, absorb. Ganun siya. Kaya nga, kapag meron kang hindi naintindihan, tanungin mo sa mentor. Huwag tanungin mo sa downline. Tanungin mo sa crossline na kaka-join lang din. Hindi. Eto mga mentors ha. Ang mindset is, itanong mo sa mentor na may resulta. Oh, mentor can help you. Pero yung mentor na yon, pipiliin mo kung yung resulta niya dumaan sa tamang proseso. Minsan, baka mamaya ang mapagtanungan mong mentor, kasabayan mo lang din. Kasi, Ment, anong ginagawa mo? Paano ka nakabenta? Tapos illegal pala. May ganun na, pero disclaimer lang. Okay? Oh. Ang point lang nito is para maintindihan natin na ang kailangan nating lapitan, yung mentor na may resulta, na dumaan sa tamang proseso. Huwag tayong mag-rely sa alam natin, o sige, isang tao lang pakikinggan ko, yung mentor na to. O ano yung sinabi niya? O hindi na ako makikinig sa iba. Hindi ganun. Makinig ka sa iba, sa advice nila. Kung alam mong makakatulong sa'yo, absorb mo. Pero kung alam mong taliwas na siya, op, sige men, thank you. Ganun. Huwag mo na i-absorb. Okay? So make an adjustment, yun yung sinasabi ko. Kapag alam mo yung bagay na makakatulong sa'yo, absorb mo. Okay? Pero pag hindi, wag na. If you always do what you always have, oh, always done, oh, if you always do what you have always done, oh, you will always get what you always got. Kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa at nag-expect ka ng magbubunga siya ng ano, ng maganda, o huwag ka mag-expect. Okay? Bawa, dito, sa ginagawa natin, kailangan maintindihan natin na yung pag-i-invite, pagtutok, pag-closing, pag-build ng team, kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, magbubunga siya. Magbubunga. Okay? Ngayon, kung ngayon may pangarap tayo, pero wala tayong ginagawa para makuha siya, huwag kang mag-expect na magbunga siya. Okay? And so, ito yun, 4 pillars. And yun, that's it. Di ba? So, kailangan make a decision. Pag decision mo, ano ba talaga yung gusto mong makuha, take action, analyze result, and make adjustment. Ayan. So, at doon nagtatapos yung topic natin ngayon. Ayan.
So thank you so much. I am Jeremiah Bantog and I am Worldwide. Ayan, so wait lang po, no? Okay lang ba? Picture muna tayo, mga mentors.